ba po sabi po, faith comes by hearing and hearing the word of God. I believe po na every message po, nakakapag-transform po siya ng buhay natin. So wag na po nating patagalin na po. It is my great privilege to introduce our speaker this morning. Please help me welcome with a joyful and heartfelt applause, Reverend Jocelyn Gallio. Thank you very much for that very wonderful introduction, our MC for today. I am very much flattered by what you have said. Thank you very much. Kala mo ikaw lang Good morning po sa inyong lahat. It's a great privilege to be here and standing before you. Naawa na tuloy ako sa iyo, Yumi, na magsalita ng English ka kasi sinimulan mo eh. Okay, so our dear pastor is not here this morning. Naandun po siya sa Hamamatsu at binisita po niya yung ating anak doon. Di ba? Nakakamiss na wala po kasi hindi na po sila dito for 6 months. Hindi na po sila nakakapunta. So, nandun po yung tatay natin. And sana po makinig kayo sa akin kaya hindi si pastor ang nagsasalita dito. No? It is true that our God is a miracle-working God. Nakaka-bless ang testimony. Sa iba siguro hindi gaanong nagkaroon ng impact. Pero po para po sa kanya, na long niya yung magkaroon ng normal na menstruation, ay talaga namang answered prayer yon. So, praise God because still God is a miracle-working God hanggang ngayon. No? Hanggang ngayon. Okay, meron pala tayong bisita ngayong umaga. Okay, I would like to request her to stand up. Tumayo po si Mary Ann Ignacio. Ay. Okay. In behalf of Fuji Assembly of God Church, Toyokawa Outreach, ikaw po ay malugod naming tinatanggap. Ngayong umaga, natutuwa po kami dahil nakasama ka namin ngayon sa pagpupuri, pagpapasalamat sa ating Panginoon. Dalangin po namin na sana ay ma-enjoy mo yung presence ni Lord, yung pag-ibig ni Lord, at yung presensya din ng mga kapatiran. At dalangin ko rin na sana hindi ito yung una at huli mong pagpunta. Kasi umaasa kami na ito lang ang simula na makakasama ka namin na sa pagsama-samang pagpupuri sa ating Panginoon. So, once again, from the bottom of my heart and from Toyokawa Outreach Family, God bless you po. Okay, so requesting everybody to please stand as we read the Word of God. So I'll be sharing this morning about the topic, have you lost your cutting edge? Have you lost your cutting edge? Okay, so the scripture that yung scripture na ating babasahin ngayon ay makikita sa 2 Kings chapter 6 verses 1 to 7. Medyo mahaba-haba ito ng kunti, pero this is a very good story na magandang pagbulay-bulayan natin this morning. So, I request everybody na sabayan niyo po ako sa pagbasa ng scripture. Okay, in verse 1, let's go. The company of the prophets said to Elisha, "Look, the place where we meet with you is too small for us. Let us go to the Jordan, where each of us can get a pole, and let us build a place there for us to meet." And he said, "Go." Ay, ako nga pala, ako may hawak nito. Then one of them said, "Won't you please come with your servants?
I will, Elisha replied. And he went with them. They went to the Jordan and began to cut down trees. As one of them was cutting down a tree, the iron axe head fell into the water. "Oh no, my lord," he cried out. "It was borrowed." Then the man of God asked, "Where did it fall?" When he showed him the place, Elisha cut a stick and threw it there and made the iron float. "Lift it out," he said. Then the man reached out with his hand and took it. Let's pray. Oh, our most precious and heavenly Father, speak, Lord, and your children are listening. We open our hearts, our minds, Lord, para sa salita mo, Panginoon. Lord, we are ready na makinig sa salita mo. Just cover me with your glory. And let your presence, Lord God, surround every one of us, Lord. Na sa aming pakikinig ng salita mo, Panginoon, we will enjoy your presence. Mabubuksan ang aming pangunawa. Maiintindihan namin ang iyong salita. At ang iyong salita ngayon, Panginoon, ay magiging inspirasyon ng bawat isa. Hindi lang inspirasyon, Lord, kundi magiging instruction din po namin ito, Panginoon, at magiging gabay po namin sa pamumuhay namin. We ask you to cover your blood to each and every one of us, na hindi kami magambala anumang distraction sa paligid, anumang mga lies na binibigay ng dyablo sa mga isipan, hindi namin ito tinatanggap in the name of Jesus. And we command you, Satan, get out from this place because you have no right in this place. Lord, thank you for the millions of angels, Lord God, surrounding this place, O Lord, surrounding every corners of this place, O God. And we ask you, Lord, to move in our midst. Salamat po, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Bago ka umupo, sabihin mo ka sa katabi mo, bilis-bilis nyo namang umupo eh. Hindi pa nga ako nagsabing umupo. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, have you lost your cutting edge? Okay. Umupo na po kayo. Okay. Sa mga medyo kasing idaran ko, siguro yung mga nandito na pinanganak sa Japan, ewan ko lang kung alam nila yung story. Yung axe head, yung wasay tuloy. Bisaya man to eh. Yung axe, no? Have you ever tried cutting a tree? Nasubukan mo na bang magputol ng kahoy gamit ang axe? Kasi sa mga millennials na yun, hindi na axe ang uso, chainsaw na kasi eh, kaya hindi sila nakaka-relate eh. Diba? Kasi sa atin, hindi na gaanong ginagamit yung axe, ano? Kasi may mga chainsaw na tayo, yun ang ating ginagamit. Pero the story tells about the axe kasi, kaya yun ang ating gagamitin ngayon. Pero yung axe na ginagamit mo, walang talas, hindi matalim. Mapurol siya. So, grabe na yung hampas mo, grabe na yung force na ginamit mo, hindi pa rin maputol-putol yung kahoy. Ang problema doon, hindi sa tao. Kasi yung tao talaga nga, grabe, ubos lakas na, niyang hinahampas yung kanyang axe para maputol yung kahoy. Ang problema po doon, yung talim ng axe. The cutting edge. Ayan. So, naintindihan na ninyo yung cutting edge na sinasabi ko? Have you lost your cutting edge? Diba yun ang ating title ng message ngayon. So, hindi ho problema sa tao yung pagtrabaho niya. Ang problema po, mapurol po yung kanyang talim ng kanyang palakol. So, the same thing happens in our spiritual lives. Na kung minsan, nag-attend naman tayo sa church. Nagmi-ministry naman tayo. Gumagawa naman tayo ng tama. Ano pa? Lagi naman tayo nag-a-attend ng cell group. Kaya lang bakit?
Bakit minsan nawawala na yung passion natin? Nawawala na yung joy natin. Nawawala na yung eagerness natin na mag-serve sa Lord. Nawawala na rin yung intimacy natin kay Lord. Hindi gaya ng dati. Tanungin mo nga ang katabi mo, bakit kaya? Because we are just holding the handle na wala ng cutting edge. Na-imagine ninyo, puputol ka ng kahoy, handle lang ang hawak mo. Ewan ko ba, kahit 10 sigurong bagsak nun, hindi yun mapuputol because the handle, you are holding a handle. Wala na yung cutting edge. Wala na yung cutting edge. But the good news this morning is God is able to restore what we have lost. Sige nga, sabihin mo sa kapatid mo, kaya ni Lord yun. At ito nga yung ating story ngayon, no? Sa 2 King chapter 6 verses 1 and 7, 1 to 7, na this is a powerful story of a lost axe head na miraculously ni-restore ni Lord. And it reminds us this morning na kung meron kang nawala man ang joy mo, naging mapurol man ang axe mo, there is still a chance na patatalimin, hahasain uli ni Lord, at magiging matalas uli ang iyong cutting edge. Naniniwala ka? Naniniwala po ba tayo nun? Thank God. Today, gusto kong tanungin mo yung sarili mo. Huwag mo na sa katabi mo kasi kanina mo pa tinatanong yung katabi mo. Ngayon naman, sarili mo naman. Tanungin mo, have I lost my cutting edge? Tagalog natin, nawala ba ang talim ko? Yan ang mahirap sa akin ng pagtagalog. Nawala na ba yung talim ko, yung talas ko? Sagutin mo sarili mo. Sabi ko, pwede naman kausapin ang sarili eh. Okay lang yun, kausapin ang sarili. Huwag mo lang sagutin sarili mo. Ibang usapan na yun kapag sinasagot mo yung sarili mo. Okay, now, God requires expansion. Tingnan natin sa verse 1. Sabi sa verse 1, the company of prophets said to Elisha, look, the place where we meet with you is too small for us. Sabi, the place where we meet with you is too small for us. Alam niyo ba si Elisha? Si Elisha, servant siya ni Elijah. Malapit lang naman ang pangalan nila, Elisha, Elijah. Siguro si Elijah, kilala ninyo. No, si Elijah yung nagpaulan, nagpababa ng apoy, nagpaulan at nagpababa ng apoy. Si Elijah yon. Si Elijah yung sinerba ng uwak, ng pagkain, mainit-init pa, galing sa oven. Nagluto yung uwak sa oven, marunong siya. So kilala niyo siguro si Elijah. Ngayon si Elisha, servant ni Elijah, lagi siyang sumasama kay Elijah. Ngayon, nung nalaman ni Elisha na si Elijah ay kukunin na ni Lord, sabi ni Elisha, Lord, nire-refer niya kay Elijah, no? Pwede po ba na ibigay mo sa akin yung double portion of your spirit? Bigati naman to kung humingi si Elisha, no? Double portion. Alam niyo ba ang double portion? Pag 4 ang kay Elijah, pag meron siyang 4, ang gusto niya, 8 sa kanya because double portion. So sabi ni Elijah, kunyari naman to, wala naman to sa Bible. Bigatin mo maghingi ha. Double portion talaga. Pero sabi ni Elijah, kapag nakita mo ako na kinukuha na ako sa iyo, ibig sabihin, ibibigay sa iyo yung pinapanalangin mo. Abay, ibinigay nga.
So, kung ang inirecord sa book, sa Bible, kung 7 ang mga miraculous wonders, no, na ginawa ni Elijah, ang kay Elisha 14. Kasi sabi niya double. Nag-double nga. So kung bibilangin lahat sa Bible, yung mga miracles na nagawa sa pamamagitan ng buhay ni Elisha, meron siyang 14. Kasama doon yung, di ba nung nawala si Elijah, yung nahulog sa kanya yung clock o balabal ni Elijah, kinuha niya yon. Tapos pag-cross niya ng Jordan River, ginanyan lang niya, parang sisame, hindi, open sisame. Ginanyan lang niya yung balabal ni Elijah, abay bumuka si Jordan River. Tapos siya din yung Shunammite woman na hindi mabuntis-buntis, nabuntis. Ang problema, namatay. Pero nung pinag-pray niya, nabuhay. So marami pang mga miracles na ginawa si Elijah. And this story this morning, kasama ito sa miracles na ni Elisha. Okay. So, sabi niya, the place where we meet with you is too small for us. Ito ay company ng mga prophet. Ibig sabihin, grupo ng mga prophet. Si Elisha, nagturo sa mga prophets. Guro siya ng mga prophets. At ano ang nangyari doon sa kanyang ministry? Lumaki. Nag-grow. Paano nyo nasabi? Sabi ng kasama niya, the place where we meet with you is too small for us. Nako, Elisha, masikip na tayo dito. Kailangan na nating maghanap ng malaking lugar kasi masikip na tayo dito. Why? Because the Spirit of the Lord is manifesting in the life of Elisha. Kapag ang Espiritu ng Lord ay naandyan sa atin, kapag tayo'y nagtatrabaho, it means the cutting edge is there. The cutting edge is the Spirit of God working through our lives. Ang ating ministry, it will grow. And grow requires expansion. Now, naalala ko tuloy ang Toyo Kawa nung binasa ko ito. Actually po, kapag lahat po ay mag-church, mag-church, masikip tayo dito eh. Nakita ninyo nung anniversary natin, ang sikip-sikip natin. But thanks God, that is when you have the cutting edge, nagkakaroon talaga ng growth. A growing believer always need more room for God to work. Kapag tayo ay lumalago, binibigyan natin ng puwang si Lord na gumawa sa buhay natin at yan ay lumalago. Now, what are the signs na tayo ay lumalago? Tingnan natin lumalago kaya tayo? Kapag tayo ay signs of spiritual growth, no? Deeper prayer life. Kamusta na ba yung panalangin natin? Deeper pa ba? O ang nipis na 1 centimeter na lang ang prayer life natin? Ibig sabihin, pagbangon, thank you Lord, amen. Pagtulog, thank you Lord, amen na lang. So, a greater hunger for God's Word. Natutuwa pa ba tayong magbasa ng Bible? Natutuwa pa ba tayong buksan ang Biblia at basahin araw-araw because that is our food? O kaya, a stronger desire to serve. Gustong-gusto mo pa bang mag-serve? O ayaw mo na, napipilitan ka na lang. Because the sign of a person na spiritually nag-grow siya is a stronger desire to serve and also a growing faith. Lumalaki pa ba? Lumalaki ba yung faith natin o unti-unti nang nawawala? Okay, ask yourself. Am I still growing spiritually? Have I become comfortable? Okay na ako dito? Okay na lang ako, basta nagpipray ako, basta kumakanta ako, basta nag-church ako, basta nag-a-attend ako ng cell group, okay na ito. Ayoko nang ma-pressure. And then, am I making room for God? Binibigyan mo ba ng place si Lord na gumawa sa buhay mo? Kasi meron ka pang ikaka-extend eh. Meron ka pang magagawa kapag kasama mo si Lord. Amen? Amen.
Sabihin mo sa katabi mo, lalago tayo. Magkakaroon tayo ng malaking place. Amen. Hallelujah. Bakit? Tingnan nyo. Adult Christian stops growing. Yung mapurol na Kristiyano, hindi yan lumalago. But a sharp Christian keeps growing. Pag matalas ka, lumalago ka. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang purul. Hasain mo kaya. Huwag kang mabulol. Nabulol eh. Okay. Hindi na purol, nabulol. Okay. Ngayon, the work of the Lord is growing. The work of the Lord is growing. Kaya lang, kailangan, habang nag-grow tayo, nagkakaroon din tayo ng responsibility. Tingnan ninyo sa chapter at sa verse 2. Maiksi kasi dyan. Dito ko babasahin sa medyo mahaba. Okay, sabi sa verse 2, let us go to the Jordan, where each of us can get a pole, and let us build a place there for us to meet. And he said, go. Ang ganda, no? Punta tayo sa Jordan. Mangunguha tayo doon ng kahoy. Magbibuild tayo ng bagong place para kasya tayo doon. Sige, mag-invite pa tayo dahil magagawa tayo ng malaking church. Kasya tayo doon. Masikip na tayo dito eh. Let each one of us get a pole, sabi. Every believer has a role in building God's kingdom. Hindi pwedeng ikaw lang, kapatid, kasi magaling ka naman mag-share ng word. Ikaw lang, kapatid, kasi matalino ka eh. No! Because every believer has a role in building God's kingdom. Tanungin mo ang katabi mo, ano kayang role mo, kapatid? Hindi. Sigurado ako, hindi lang yan uupo. No, sigurado ako, hindi lang yan uupo. Tandaan nyo to. Everyone is needed. Kaya hindi pwedeng magsabi, hindi naman ako nila kailangan. Kaya na nila yun. Sila na lang. Hindi nila ako kailangan. Parang ano lang ako, hindi naman ako marunong magsalita, hindi naman ako marunong kumanta, hindi naman ako marunong magtugtog. Sila lang, upo lang ako dito, makikinig lang ako. No! Because everyone is needed. Sabihin mo sa sarili mo, kailangan nila ako. O, di ba? Ang galing natin. Kailangan nila ako. Yes, kumbinsihin mo yung sarili mo, kailangan nila ako. Hindi sila kumpleto pag wala ako. Yun dapat. Hindi na sila lang, kasi sila lang naman ang magaling. No. And then, everyone can serve. Hindi lang dahil matalino sila ang pwedeng mag-serve. Hindi lang dahil magaling sila pwedeng mag-serve. No, everyone can serve. Kaya sabi ng mga prophets tara, punta tayo. Tara. Lahat sila pumunta, excited. Dapat tayo, excited tayo lagi. Excited tayo sa gawain. Linggo na naman, punta ako sa church. Cell group na naman, punta ako sa cell group. Magpa-practice kami ngayon ng praise and worship, punta kami. Hindi yung, punta kami ngayon ng outing, lahat tayo pupunta. Doon lang pupunta sa outing. Di ba? Hindi dapat ganon. Walang ganon. Kung excited tayo sa outing, excited din tayo sa church. Yes, excited tayo sa cell group. May hugot tong mga iba Okay, no one is exempt. No one is exempt. Kaya hindi pwedeng kayo lang. Dapat, may tinatamaan, bukol yan mamaya. Okay lang naman yun, alangan naman ang sermon ko'y tatama sa wall. Hindi magre-react yun. Okay, so everyone is needed. Kailangan tayo lahat. At ito pa, don't watch others build while you stand still.
use the gift God has given you. Abay, busy sila mag-build, busy magputol ng kahoy, busy sila ng hampas ng kahoy, sumasakit na yung katawan, tapos ikaw, bilisan ninyo dyan. Hindi ganun. Di ba? Dapat, sumasama tayo. Huwag tayong makontento na, uy, sila, ang sigla-sigla nila Uy, sila, grabe sila mag-worship. Uy, sila, grabe sila kapassionate sa work ni Lord. Tapos ikaw nakatingin nga lang. Sabihin mo nga sa katabi mo, papayag ka ba nun? O, sagutin mo uli, hindi. O, di ba? Hindi. Kasi, lahat tayo hindi magwa-watch. Lahat tayo sasamang gumawa. Amen. Your cutting edge is maintained when you faithfully do your part. Mamimaintain ang iyong talas, your cutting edge, magdidikit lagi sa palakol yan kapag ginagamit mo. Pero pag hindi, mapupurol po yan. Kaya lagi nating gamitin para laging matalas. Amen. Do your part. Let us do our part. Amen po. Okay, now, tingnan nyo sa verse 3. Sabi sa verse 3, then one of them said, won't you please come with your servant? I will, Elisha replied. Sabi niya, please come with your servants. Sino yon ang sinasabi nila? Sinong sinasabi nila? Si Elisha. Elisha, sumama ka sa amin. Oh, sumama ka sa amin. Bakit kaya gusto nilang sumama si Elisha? Kasi alam nila na kapag kasama nila si Elisha, there is a manifestation of the power of the Holy Spirit. Kaya nga lumalago yung work nila. Kasi nandoon yung Holy Spirit kasama si Elisha na gumagawa. Okay, reminder sa lahat sa atin. God's presence is more valuable than human ability. Baka naman ikaw ay pumupunta o kaya nagme-ministry kay Lord. Okay na to, kayang-kaya ko to. Magaling naman ako mag-share ng Word of God. Kaya ko na to. Ay, magaling naman ako magtugtog. Okay na to. Magaling naman akong kumanta. Okay na to. Kayang-kaya ko na to. God's presence is more valuable than human ability. Kasama dapat ang presensya ni Lord. Hindi tayo lang. Wala yung talent natin. Yes, talent is good. Skills are good. Kaya lang pag wala yung presence ni Lord, kulang. Kaya nga nakakatuwa na palagi kang in your walk with God, kailangan meron kang kasamang mas alam mo na ang presence ni Lord ay go with them. Kasi bakit? Pag may problem ka, doon ka mag-consult sa Kanya. Kasi alam mo na yung sasabihin sa iyo, tama. Kaya lagi kayong dumikit doon sa ang power ni Lord, ang Spirit ni Lord ay gumagawa sa buhay nila. Kasi bakit? What I mean is, maambunan din kayo nun. Okay? Maaambunan. Okay. Next. Akala ko, dito palang pinipindot ko, hindi sa PowerPoint. Okay. We may have talent. May talent ka, magaling kang kumanta, magaling kang mag-preach, magaling kang magturo, magaling kang tumugtog, magaling kang may PR ka, magaling kang makipag-usap sa mga tao. Kapag ikaw ay nagsasalita, talagang pinapakinggan ka niya. We may have experience. We may have resources. But without God, tingnan nyo lang, our work become empty. Tandaan natin yon. Kasi bakit? Anong nangyayari? Glory to me, glory to me, glory to me. At kapag wala nang nagpuri sa'yo, hindi ka na sinasabihan na ang galing-galing mo, mapapagod ka na. Why? Because without God, our work becomes empty. That's why sa atin pong pagme-ministry,
Hindi lang po ang ministry na sinasabi ko, nagtutugtog dito, ushering dyan, sa parking. Hindi lang ho yun. Ministry natin sa bahay, ministry natin sa kapatid natin, ministry natin sa work, ministry natin sa labas ng church. Kasama dapat si Lord. Kasama dapat si Lord. Never substitute God's presence with your abilities. And effective ministry is powered by God's presence, not human performance. Ha? Hindi natin yan isa-substitute yung presence ni Lord sa ability natin. At hindi rin performance. Alam nyo, yung nagtutugtog dito, hindi yung nagpe-perform para purihin. No. That's why sabi ko nga, kapag tayo kumakanta kayo dyan sa harapan, hindi kayo nagpe-perform, but you are leading the people of God in praising and worshiping the Lord. Kasi kung performance ang aming hahanapin, ay di mag-hire na lang kami ng mga artista at mag-perform dito. At kung performance ang tinitingnan namin, sigurado hindi ikaw yun. Aray ko, sakit. Aray mo? Kasi we are not looking for performance here. We are looking for people who praise and worship the living God. Amen? Babanggit sana ako ng pangalan ng artista. Wala, hindi na lang. Okay, so, faith requires action. Tingnan ninyo, nung sinabi nila na masikip ang lugar, kailangan nating maghanap ng lugar. So sinabi nila, o sige, punta tayo sa Ilog Jordan. Tapos, anong ginawa? And he went, verse 4, and he went with them. Si Elisha, and he went with them. They went to the Jordan and began to cut down trees. Nagtrabaho. Hindi lang nagplano. Kundi, nagplano, ito. Why? Because faith moves beyond planning. Hindi lang nagplano, tapos wala nang ginawa. Anong ginawa? It acts. Ang faith ay nagtatrabaho, gumagawa. Nilalagyan mo nung paa ang prayer natin. Anong ginawa nila? They planned. Yes, nagplano sila. Sige, punta tayo doon. At anong ginawa? They went. Pumunta talaga sila, hindi lang pinano. And then, nung nandun na sila, they work. Nagtrabaho. Nagputol ng kahoy. Okay, what shall we do? We pray. Di ba pag may harvest celebration, anong ginagawa natin? 1 month prayer muna. Nagpipray tayo 1 month. And then after praying, siyempre may revelation si Lord, anong gagawin mo? May instruction si Lord, anong gagawin mo? Anong ginagawa natin? We obey the instruction of the Lord. Hindi na nag-pray ka, tapos binigyan ka ng instruction ni Lord, hindi mo naman inobey ang instruction ni Lord. Wala din yun. Dapat, we obey. We obey. O sige, nag-pray tayo, then after that, okay, in-invite mo siya sa kain kayo sa labas, kinontak mo siya, nag-fellowship ka sa kanya, that is obey. Then after that, inimbita mo siya dito sa church, na-receive niya yung salvation. So that is obeying. Then, dahil nandito na siya sa church, hindi na, sige, bahala na, pumunta na siya sa church, wala na. No, keep serving. Kaya nga, lagi-lagi pinapaalalahanan mo siya, lagi mo siyang binibigyan ng mga encouragement because you keep serving. Sa invitation lang iminimin ko ha. And then, don't quit. Don't quit. Don't quit. Magtrabaho tayo. Huwag tayong titigil na magtrabaho. Kapag ang tumitigil lang sa pagtatrabaho, patay lang. Ayaw natin yun, di ba? Kaya lang kung minsan kapag nagtatrabaho tayo, lagi nating sinasabi, ay nakakapagod naman. Nakakapagod. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Sis Jackie, hindi ako nagsasabing nakakapagod. Bakit naman hindi ka nagsasabing nakakapagod? Baka sabihin ni Lord, ay napapagod ka anak, papagpahingahin na kita. Kaya ngayon, minsan lumulusot pa rin sa bibig ko, pero naalala ko laging sinasabi niya, ay, hindi na pala ako magsasabing ako napapagod. Lord, wag mo muna akong papagpahingahin. O, sige, kayo dyan. Pag laging yung sinasabi na papagod,
Papagpahingahin na kayo ni Lord. Gusto nyo? Wag muna. Forever. So God blesses those who faithfully keep working. Huwag kang mapagod, kapatid. Lagi lang, patuloy pa rin tayong magtrabaho. Okay, next. Anong nangyari habang sila'y nagtatrabaho? Putol ng kahoy doon, putol ng kahoy dito, cut there, cut here, cut everywhere. Okay, so in verse 5, as one of them was cutting down trees, the iron axe head fell into the water. "Oh no, my Lord!" he cried out. It was borrowed. The iron axe head fell into the water. Tingnan ninyo ha. Gumagawa siya. Hindi siya nagpapahinga. Nagtatrabaho siya. Hindi niya namamalayan yung cutting edge niya nawala na pala. Kaya pala sabi niya kanina pa, ang hampas ng aking axe na ito. Hampas, bakit may kulang? Ano? Walang tree na natutumba. Walang napuputol na kahoy. Mga kapatid, tingnan natin to. Even faithful servants can lose their spiritual sharpness. Pwede, mga kapatid, na tayo ay nagtatrabaho. Pwedeng nasa ministry ka. Pwedeng nasa praise and worship ka, nagtutugtog ka. Pwedeng nagkumakanta ka. Pwedeng umaattend ka ng cell group. Pwedeng nagtuturo ka. Pwedeng nagpipreach ka. Pwedeng nagsishare ka. Pero, wala nang talab. Alam niyo yung walang talab? Nagtutugtog ka na lang dahil obligasyon mong magtugtog eh. Kung hindi ka tutugtog, walang magtutugtog. So kahit ayaw mong magtugtog, na hindi ka na masaya magtugtog, magtutugtog ka pa rin. Nagtutugtugan pa rin tayo. Kahit na ayaw nyo na. May posibleng ganon? Kahit ayaw mo nang mag-lead ng praise and worship, magli-lead ka pa rin dahil walang magli-lead. Pero ayaw mo na, hindi ka na masaya. Be aware, at saka tingnan natin ito. We can lose our passion. We can lose our joy. We can lose our prayer life. We can lose our first love, our spiritual power, our effectiveness. Habang tayo'y, take note, nagme-ministry. Sabihin mo sa kapatid mo, katabi mo, habang tayo nagme-ministry yan. So, pwede pala na nagme-ministry ka, pero wala nang passion, wala nang joy. Ang bigat-bigat na ng paa mo pumunta sa church, pinipilit mo na lang ang sarili mo. Ang bigat-bigat mo na magpunta sa mga cell group, pinipilit mo na lang. At pagdating doon, wala ka sa isip, wala ka sa sarili mo. Pero kapag nagtatrabaho, 8 hours, kulang. Sana may overtime ako, 1, 2, 3 oras. Kaya. Genking-genki pa yon, 3 oras. Ay, salamat. So, 8 hours plus 3 hours overtime, 11 hours, genki pa. Pero punta ng cell group, 1 oras at kalahati, ayoko, pagod na ako. Woo! Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako yun. Wala dito yun. O, di ba? Sabihin mo sarili mo, ako ba yun? Ako yata. No, di ba? Ganon kung minsan, nawala na yung joy mo, nawala na yung passion mo. Dati excited ka magpunta sa church, dati excited ka na mag-cell group, dati excited ka mag-pray. Pero ngayon, wala na. Ano nangyari? Because we can lose our cutting edge while we are working. Now, kanina pa ako sabi ng cutting edge. Alam niyo ba yung cutting edge? Palakol. Spiritually,
Cutting edge is the power of the Holy Spirit working in our lives. Yun ang cutting edge. Yung power ng ang kapangyarihan ng banal na espiritu na gumagawa sa buhay natin. If there is the cutting edge sa buhay natin, hindi tayo mapapagod. Hindi mawawala ang joy mo. Hindi mawawala ang passion mo. Hindi mawawala ang first love natin pala. Hindi lang kayo, akin din. Bakit kayo lang? Hindi mawawala ang joy natin. Have you lost your cutting edge? Stop ka muna. Tingnan niyo ang response niya. Oh Lord, it was borrowed. Lord, hiniram ko nga lang yun eh. Wala nga akong perang pambili, kaya nga ako nanghiram kasi gusto ko magtrabaho. Nawala pa, nahulog pa sa tubig. How can I get that cutting edge under that water sa Jordan River, sabi nung prophet. Anong ginawa niya? He admitted his loss. Mga kapatid, yun lang naman ang gusto ni Lord eh. Kung nawala na yung passion mo, kung wala na yung joy mo, kung wala na yung first love mo kay Lord, sabi ni Lord, admit. Tanggapin mo lang, aminin mo, Lord, bakit kaya nawala na yung joy ko, Lord, sa pag-serve? Because healing begins when honesty begins. Maging honest ka, Lord, sa totoo lang, Lord, nawala na yung joy ko. Ayaw ko na nga, Lord, magsimba. Ang dami kong nakikita. Ay naku, Lord, mas lalo pa akong nadi-discourage magsimba. Kasi si kapatid, daldal habang nagpipreach si pastor. Tapos yung isa naman, kumakain habang nagpipreach si pastor. Ay, bakit napitiwan yun? Oo, ganun. Ang iba naman, kinakausap pagkatabi habang nagpipreach si pastor. Ayoko na nga magsimba dyan. Admit, Lord, I've lost my joy. I've lost my cutting edge, Lord. You cannot recover what you have refused to admit you've lost. Hindi maibabalik yun. Hindi mo naman sinasabi kay Lord na nawala Nagkukunwari ka. Although alam ni Lord, syempre naman. Alam ni Lord yun. But God wants us to admit kung ano yung nawala sa atin. Be humble. Kaya pwede pala na nagmi-minister tayo. Nagkututugtog ka dito, naglilid ka dito, nag-teach ka, o kaya nag-preach ka, o kaya nag-share ka. Pero there is no more power ng Holy Spirit na gumagawa dyan sa buhay mo. Kaya wala nang effect. Habang nagtutugtog ka, hindi mo ma-feel yung presence ni Lord. Hindi mo ma-feel na nag-glorify mo si God. Because you have no cutting edge anymore. Kung baga sa palakol, hampas ka ng hampas. Handle ang hawak mo, day. Handle lang ang hawak mo. Paano ka makakaputol ng kahoy? We need that cutting edge. Kung lumipad man yan, kailangan ibalik doon sa handle para kapag ikaw ay naghampas ng iyong palakol, may talim, may talas, may epekto. You can lead the worship here, pero hindi mo ma-feel ang presence ni Lord. Why? You have lost your cutting edge. Pwedeng pumunta ka sa pumupunta ka sa cell group, pero hindi ka na-encourage, hindi ka na-bless because you have lost your cutting edge. Mga kapatid, admit, Lord, nanghihina ako. Lord, I've lost my joy. Lord, I've lost my passion. Sa totoo nga lang, Lord, gusto ko nang tumigil, Lord And what will the Lord do? Doon sa story natin, anong ginawa? Dito, sabi sa 6, the man of God asked, si Elisha yun, where did it fall? When he showed him the place, Elisha cut a stick and threw it there and made the iron float.
Grabe. God restores when we return to where we lost Him. Why? Because God restores what we cannot recover. Mabuti na lang nandun si Elisha. Sabi ni Elisha, saan ba nahulog? Sabi ng prophet, sa tubig. Mga kapatid, pwede bang balikan natin kung saan nahulog yung cutting edge natin? Ask yourself, where did my passion fade? Where did I stop praying? Where did compromise begin? Saan ba nagsimula na ikaw ay nanghina kay Lord? Saan ba nagsimula na nawalan ka na ng gana na magsimba, mag-pray, mag-share ng Word of God? Na dati naman excited na excited ka. Halos lahat ng tao na makikita mo, sinishiran mo dahil napaka-excited mo. On fire ka kay Lord. Pero ngayon, nawala. Sabihin mo sa kapatid mo, bakit kaya? Balik ka kung saan yon. Balikan mo. Ano bang nakatisod sa'yo? Maaari, kaya ka nawalan na ng gana kasi nakita mo, yung may maling bagay ka na nakita, na-discourage ka, na-disappoint ka. O kaya baka prayer. Kasi kaya hindi ka na nagpipray kasi lagi-lagi ka namang pray, hindi na sinasagot, parang feeling mo hindi sinasagot yung prayer mo, ay hindi ka na nagpipray. Kaya ayaw mo nang ayaw mo nang mag-minister kung saan man ikaw nag-ministry kasi feeling mo hindi ka na worthy. At bakit hindi ka na worthy? Kasi siguro dahil sa mga kasama mong hindi dapat na maging kasama mo. Kasi bakit? Siguro may kasama kang dinidiscourage ka. Kaya tuloy nawalan ka na rin ng gana. Mga kapatid, balik ka. Balik tayo doon sa lugar kung saan nawala yung cutting edge natin. Balik ka. Bakit nawala na yung prayer life ko? Kasi hindi nasagot ni Lord. Dapat hindi, Lord. Kasi kung hindi ko natanggap ang sagot ng prayer ko, meron kang plano pa na maganda. Siguro yung pinagpipray ko, hindi naman yun ang will mo. Siguro natisod ka sa kapatiran mo. Balik ka doon. Makipag-usap ka, makipag-ayos ka sa kapatid mo. Kasi kung hindi ka babalik doon sa lugar kung saan ka nanghina, hindi mo maaayos yun eh. Balikan mo. Kung dati masiglang-masigla ka nag-church, tapos biglang nawala ngayon, ano ba yung ginawa mo dati na masiglang-masigla ka? Siguro dati lagi kang nagpipray. Dati lagi kang nagbabasa ng Bible. Dati lagi kang nagkakaroon ng intimate na oras kay Lord. Balik ka doon. Balik ka doon. Huwag mong hayaan na tuluyan na lang na malibing sa Jordan River yung cutting edge mo. Sabihin mo kay Lord, Lord, nandito yung cutting edge ko. Pwede mo bang kunin uli, ibigay sa akin? Because God is very willing. Return. Ayaw umandar. Okay, yan. Only God's power could make iron float. Only God's power can make iron float. Sige nga, magkwento nga kayo kung paano lulutang yung iron doon sa river. Pero pwede, di ba? Yung ulo ng axe pwedeng lumitaw uli. Only God's power. Anong ginawa ni Elisha? Kumuha siya ng stick eh.
And that stick, cross no, pero hindi siguro ganyan na stick ang kinuha ni Elisha. But the stick, hindi naman nasabi sa sa Bible, but if we remember that Jesus Christ was nailed on the cross sa kahoy, that stick represents the Lord Jesus Christ. That stick represents the Lord Jesus Christ. Kung na-lost mo man ang passion mo, lapit ka kay Lord. Lapit ka kay Lord. Lapit tayo kay Lord. Lord, pwede ba pag initin mo naman ako uli? Lord, pwede ba ibalik mo naman, Lord, yung passion ko sa pag-serve sa'yo? Lord, pwede ba ibalik mo yung joy, Lord? Kasi namimiss ko, Lord, yung tayong dalawa laging nag-uusap, na kapag narinig ko ang boses mo, Lord, grabe, yung tuwa, yung saya ko, Lord, yung joy ko, Lord. I know, marami sa atin dito na namimiss natin yon. Namimiss natin yon. Now is the time. Sabi ni Lord, anak, I can restore your joy. I can restore your love. Basta maging honest ka lang. Okay? Now, sabi, return. Then repent and receive His restoration. Hallelujah! Glory to God! Nothing is too lost for God's restoring power. Walang hindi kaya si Lord, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, kayang-kaya ni Lord. Amen? Kayang-kaya ni Lord. Ngayon, tingnan natin. Ang next. Restoration requires a response. In chapter 7, verse 7, lift it out, he said. Then the man reached out his hand and took it. Sabi niya, lift it out. Sabi ni Elijah, kunin mo. Pinalutang na nga eh. Pinalutang na nga eh. Ang gagawin mo, kunin mo. God performs the miracle. We must respond in faith. Siguro naman, nung nakuha na, nung prophet, ang cutting edge, siguro hindi naman niya nag-picture at nag-post sa Facebook. I got my cutting edge. My day. Siguro hindi ganon. Anong ginawa niya? Nung nakuha na niya ang cutting edge, he continued to cut trees. Sigurado ako nagpatuloy siya ng pagputol ng kahoy. Mga kapatid, our response should be, ano dapat ang response natin? Dahil nandyan na nakalutang na yung cutting edge, receive His grace. Receive the grace of the Lord. Naandyan na ang grasya ng Lord. I-accept mo lang. I-receive mo lang. Tatanggapin mo lang. Free na yan. And then walk in obedience. Continue serving Him and stay close to Him. Huwag mo nang hayaang mawala pa yung cutting edge mo. Pag nag-pray tayo at binalik ni Lord, kunin mo. And then, gamitin natin. Huwag nating i-display. Don't leave your miracle floating. Take hold of what God has restored you. Alam mo bang ang daming pwedeng gawin ni Lord sa buhay mo? Sa buhay natin? Sayang yung mga pagkakataon na ikaw sana ang gamitin ni Lord dahil meron siyang miracle na ipapagawa na tayo, ikaw. Baliktad, ikaw, ako ang gagamitin ni Lord. Tayo ang gagamitin ni Lord. Kaya lang, hindi tayo nag-response. So, sayang. So, wag mong hayaan na yung miracle na dapat mangyari na sa buhay mo ay hindi mangyayari. God restores, but we must walk in that restoration. Kailangan, yes, willing si Lord na mag-restore. Pero dapat magkaroon ka rin ng effort.
Magkaroon ka rin ng effort na, Lord, kung nawala man ang prayer life ko, mag-pray na ako lagi, Lord. Kung dry na dry man ngayon ang prayer life ko, Lord, lagi ko pa rin gagawin ay mag-pray ako sa iyo, Lord, because I know you will restore my prayer life. You will restore my joy, Lord. God is offering restoration. Tanggapin lamang natin. Many believers are still holding the handle, but they have lost the cutting edge. They are busy serving God, yet they have lost their passion. They have lost their joy, their prayer life, or intimacy with God. Baka ikaw ito, kapatid. Baka tayo ito, kapatid. Hinahawakan natin, handle na lang. Hindi na tayo makakaputol ng kahoy nun. Wala na tayong magagawa nun dahil handle ang hawak natin. Kailangan may cutting edge. Kailangan hindi nawawala ang joy, ang passion. The good news is that the God who made the iron float is still the God who restores today. No matter what you have lost, kung ano man ang nawala mo, yung zeal, your first love, your spiritual passion, or your effectiveness, God is able to restore it. If you will honestly admit your need, return to Him and respond in faith, He will renew your strength and restore your cutting edge. Siguro ngayon, mga kapatid, etong nararamdaman mo. Lord, I have lost my joy, Lord. Lord, sa totoo lang, parang ayaw ko nang magpatuloy, Lord. Sa parang pagod na ako, Lord. Now is the time. Come into the presence of the Lord. Grab your cutting edge. Kailangan mo ang power ng Holy Spirit. Kailangan natin ang power ng Holy Spirit sa life natin para hindi tayo mapagod, para hindi mawala ang joy, para hindi mawala ang passion natin. Now this morning, if you are that person, alam ko nangungusap si Lord sa atin ngayon. Be honest in God. Sabihin mo, Lord, I have lost my joy. I have lost, Lord, my cutting edge. Tumayo po tayong lahat. We need the Holy Spirit. That cutting edge is the miracle working power of the Holy Spirit. Yung cutting edge na yon, yan yung Holy Spirit na gumagawa sa buhay natin. As we sing, Holy Spirit, rain down. Hilingin mo kay Lord. Hilingin mo, Holy Spirit, come here. Come into my heart. Come into my life. Inspire me again.